Kaya ang naging hamunan yan, sa amin dalawa, money back. Kung mo naman ako yung lalaki sa lalaki, gaya ng pagkaharap ko sa inyo, ayan, siya po magpapatunay pagkaraan po ng 4 months. Hindi niya in-interest na mabalik yung pera niya sapagkat ang idinown po niya nung una, 15,000. Ito yung sa hamunan natin na galing muna. Galing mo na baga bayad. Siya naman po kaiba, money back. Medyo sigurista tong si Ray. Si Jeff. Kaya sabi ko nga sa kanya, natutuwa ako sapagkat sa kanyang paglantad, sapagkat ang kanya pong sakit ay 4 na matitindi. Okay. At siya na po ang magsalita kung ano ang kanyang karanasan sa kanyang karamdaman. Alright, Jeff, ilang taon na ho kayo? Mawalang galang lang. 48 na po ako sa 48. Jeff, pakikwento nga sa amin quickly. Paano mo na-discover yung Ray Herbal? Paano ka nag-umpisa at anong karamdaman mo? At kumusta ka na ngayon? Actually, nag-umpisa ang pagtuklas ko rito, sir. Idol kasi kita eh. Kulang ang 1 linggo ko na hindi kita pampanood sa bitag. Naisingit tong patalastas na to sa herbal. Sabi ko, sa dami ng herbal. Yun ay hamunan. Hamunan. Opo. Hindi kami nagpatalastas. Opo. Susubukan ko to kasi ang tinitignan ko ikaw hindi ito magtataya ng ipapatalastas sa TV niya. Kung hindi masisira ang pangalan, sabi ko, subukan ko to, puntahan ko. Na-meet ko to si Ray. Sabi ko, sa dami ng karamdaman ko, kagaya nung na-interview yung iba, namamakyaw rin po ako ng sakit. Ano yung mga karamdaman ninyo? Ang mabigat kong karamdaman, yung ischemia ko. Sa puso? Sa puso. Actually, ang advice sa akin ng doktor, yung Fatima Hospital, magpa-opera na ako. Sabi ko, wala akong ganung halaga eh. Bakit daw operahan? Anong dahilan? Sinabi Barado kasi? po yung yung mga ugat daw sa aking So puso. parang sinasabi, kinakailangan mag-ano ka na, angioplasty? Parang ganun, sir. Angioplasty? Oo po. Pero sabi ko, Angiogram ka ba at nakita na may bara ka sa mga ugat? sir, lahat yata ng aparato na para matitiyak lang yung karamdaman, Nakita. ginamit nila eh. Okay. So sabi ko, hindi ko kaya sa level ko. Pero sa angiogram, in-angiogram ka ba? Na Yes, sir, oo. Doon sa may hita, sa may singit? Opo, sa heart center na po ako ginawa niya, sir. Alright. Nung panahon na po to, Ano sinabi nila doon sa ischemia? Ano daw, ilang baradong ugat meron ka sa puso? ang binanggit nila doon parang Ilang percent? malaking porsyento yung nila na kailangan ng dahil anumang oras, sabi niya, masaya ka ngayon pagka sinumpong ka nito, maaring ganun ka. Sabi ko, Okay. nawalan po ako ng pag-asa. Siyempre, pinapasa Diyos na lang natin dahil wala tayong pera. Nagkaroon naman po ng pagkakataon, sabi ko nga, itong mamang ito, kaya malaking tuwa ako rito sa mamang to in fairness, Ray. Siguro sabi ko nga, hulog ka siguro ng langit para sa akin. Dahil nung tinikman ko to sa langgamot na to, hindi ko matitik dahil ang pakla na hindi ko maintindihan eh. Nung tinik ko, hindi ko naubos yung 1 bote halos. Nakaramdam ako ng ginawa. Yung kumpiyansa sa katawan ko, yung sigla, yung bago ako matulog na halos hindi ako matutulog, sir, dahil natatakot ako, baka hindi ako magising eh. Nung natake ko to, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko, parang peace of mind kung tawagin natin. Nakaramdam ako ng ibang sigla. Sabi ko, iba to. Ang pag-ihi ko na hindi normal, Ano pa bang mga mariman sa ischemia ang sinasabi? Ano pa mga karamdaman? nagkaroon po ako, sir, ng prostate at saka sa bato. Anong prostate na yan? Ang prostate po- benign? Yung enlargement lang? Enlargement, sir. Ang advice sa akin, opera, sabi ko sa dami ng Opera? ina-advise, operahan to. Para hindi na antay na lumaki yung bukol dito. Okay. Tapos tumaas rin yung aking So maliban sa sugar. ischemia, may prostate ka na dapat operahan ka pa. Opo. Okay, ano pa? Mayroon akong diabetic. Siguro So sa... diabetes ka? diabetic ka, din ako. okay. Pero 3 na. 3. Prostate, diabetic, pagka-diabetes, high blood. May high blood ka pa? May high blood ako, sir. Kaakibat yun, sir. Sabi ng doktor, pagka may sakit ka sa puso, high blood ka kasi yung barado, parang ang pinaka nagpapump doon sa ang Jeff, puso mo. ako'y diretsenke na kita. Yes, sir. Hindi ka ba nababahala sa sitwasyon mo na gumagamit ka ng herbal, pero sinasabi ng dalubhasa na kailangan magpa-opera ka kung ang kanilang rekomendasyon matapos kay inangiogram, inangioplasty, hindi dapat kay angioplasty na. Hindi mo ginawa dahil barado ng ugat mo. Ilang porsyento, mataas na porsyento na, 60%, 50%, siguro mataas, ibig sabihin more than 50%. Yes, sir. Hindi ba dapat kay ina-angioplasty na? Ano ang nagtulak kung bakit hindi ka nagpa-angioplasty? Namamahalang ka, hindi mo kaya? Unang-una, financially.
Wala ako noon. Wala ba sila nagsabi sa ospital kung magkano iyong gagastusin? Basta maganda ako ng 100,000 pataas. 100,000 pataas. Okay. So, nung nangyari yun, kung may sakit ka kasi, pwede kang tawag doon, survival eh. Nung tinake ko to, sabi ko, siyempre pinapasadyos natin yun kung mahirap lang tayo. Okay. Tinake ko to. Kailan ka nag-take ng herbal ni Garay? Siguro mid-October yan. Hanggang ngayon nagtitake ka? Noong naramdaman kong gumanda ako, siguro tinapos ko yung October, panaka-naka na lang dahil medyo maginhawa na. Parang nagsilbi kasi sa akin tong vitamina na, ang herbal na to. Walang problema kung yan ay nagsisilbing vitamina. Eh ano naman yung mga gamot na prescribe sa inong doktor, tinutuloy mo pa ba? Ang gamot sir kasi na nireseta sa akin, kung walang nag-sponsor nito, hindi ko kayang bilhin dahil ang mamahal talaga ng mga gamot nito. Magkano yung mga gamot na ginagastos mo ron? Ang pinakamababa dito is 57 pesos eh, isa. 57 So kung maintenance to, 3 times a day, apat na klase yun. 200 a day. Kapag nakakakuha ako niya ng gamot at tinuloy-tuloy ko ng inom po, hindi lakas ang nakukuha ko eh. Iba yung pananamlay ng katawan ko. Kaya tinigilan ko po yun. Umpisa nung nainom ko tong produkto ni Kare, tinigilan ko po yun eh. Actually, yung mga resulta, siguro sa galit ko, sabi ko, remembrance pa to sa karamdaman ko. Sinunog ko lahat yung result eh. Yung pati yung pagtaas ng blood sugar ko, yung result nung mga pinatay ko. Sabi ko, ito na to, sabi ko, Diyos ko, kung hulog ng langit itong mama na to sa akin. Salamat ka ako. Okay, walang problema doon, Jeff, sa magandang pakiramdam na ibinigay sa iyo ng herbal na Ray Herrera. Pero ako'y nag-aalala lamang doon sa karamdaman mo na ikay scheduled talagang kinakailangan ni angioplasty. Kung yun ang sinasabi mo sa akin. Pero hindi mo tinuloy. At ang nakakabahala ay nagtigil ka doon sa mga gamot na sa puso mo, ganun din sa high blood mo, sa diabetes. Tinigil mo na lahat. At totally hindi lang supplement itong paggamit mo ng herbal na to, kundi medisina na. Doon ako nag-aalala. Ang nangyari po, ang kaya naman, makasagot po ako, nung magpunta siya sa opisina, pagkaraan po ng 3 months, ang sabi ko sa kanya, magpa-check up siya uli sa ospital. Tama. Nagpa-check up po siya. Kailan ganun ka pa-check up? Nung, kwan po yun, nung nakaraang buwan, ano sabi sa iyo nung ma-check up siya, nagulat po eh. Paano pakasalaysay mo sa akin ang pag-check up sa'yo? Bali, unang-una, tinignan yung BP ko, unang-una yan. Blood pressure mo, okay. Blood pressure ko. Ang dugo ko noon sir, nung chinek up ako, actually, everyday ko yung ginagawa ang pagpapamonitor ng dugo ko. Everyday. Nagdo-normal po siya ng 120/90. 120/80. Noong nagpa-check up ako sa doktor, sabi niya, pagkakaalam ko, nakaschedule ka sa ganito. Nagawa mo na ba? Bakit tumaba ka? Sabi ko, Hindi ba nag-alala yung doktor? Parang nag-aalala siya sa nakita mo? Medyo unang-una, tinanong ako kung saan ako nagtatrabaho eh. Sabi ko, nagtatrabaho ako sa isang empleyado ako. Sa gobyerno din. Pero kako alam niyo naman yun na talagang maliit. Kako, pasensya na po, hindi ko na tinuloy. Dahil ko talaga financially kulang ako. Hindi ka kaya. So, tinuloy ba yung maintenance mo? Hindi ko na rin po tinuloy kasi mamahal po talaga. Anong iniinom mo? Sabi ko, awa ng Diyos, medyo may hinulog ng langit na herbal. Sabi nga, nahiwagaan nga kami dyan sa gamot na yan. Dahil mukhang matunog sa amin yung gamot na yan. Totoo ba yan? Sabi ko. Ako hindi magsasalita kung hindi ko naramdaman. Kasi bilang ito na lang ang puhunan natin, magsasabi ng totoo at mali pang sasabihin ko. So, walang problema ron. Pero yung huling pagpunta mo sa doktor, anong sinabi niya? Nag-advise pa rin po sila na ituloy yun at ipapaulit yung angiogram? Opo. Pero sabi ko, hindi na ho siguro kailangan. Dahil unang-una. So, ikaw na ang nagdesisyon na mag-herbal ka na lang? Opo, bali yun talaga ang aking decision na doon sa takot na kung sakasakali man na maaring sumpungin ako doon dahil ang kanilang sabi sa akin na anumang oras ay pwedeng isang sumpong lang to.
maring mamatay ka. Wala na yun. Nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko. So, ano muna decision mo na yun? Tama rin yung sinasabi nila. Ay, ako'y magbibigay ng paalaala. Ang magandang dulot sa iyo ng herbal, ako'y natutuwa. Kahit na mga dalubhasa, sinasabi yan. Kung nakakatulong, maganda yan. Subalit, ako'y medyo nababahalat, medyo may kalituan ng konti. Kasi tinigil mo na yung medication mo. At kung yung mga dalubhasa sa medisina nagsasabing, nakaschedule ka mapa-opera pero may problema nga sa pera, naaawa naman ako sa iyo.